May mga bagay na madalas nating nakakalimutan. Bago ang calling, bago ang career, bago ang ministry sa labas. May mas nauna, family. Family is your first ministry. Minsan kasi, sobrang busy natin mag-serve sa iba. Busy sa church, busy sa trabaho, busy sa pagbuo ng pangarap, busy sa pagbuo ng pangalan. Honestly, hindi naman masama yun. Pero pag uwi mo sa bahay, pagod ka na, tahimik na, wala ng energy. Ang pinaka nasasaktan, yung mga taong hindi naman humihingi ng spotlight. Sino sila? Yung asawa mo, ang mga anak mo, ang magulang mo, ang pamilya mo. Alam mo ba na mas madaling mabait sa labas kesa maging patient ka sa loob ng bahay? Mas madaling magpayo sa iba kesa ayusin ang sarili mong tahanan. Mas madaling mag-post ng encouraging message kesa magbigay ng encouraging words sa hapagkainan. At minsan, hindi naman natin namamalayan. Public strong tayo, pero private disconnected. At alam mo bang delikado yun? Sabi sa 1 Timothy 3:5, if anyone does not know how to manage his own household, how can he take care of God's church? Malinaw ang prinsipyo. Bago ang public leadership, private leadership muna. Bago ang ministry sa stage, ministry muna sa sala. Bago ang microphone, may dining table muna. Family is not distraction from your calling. Family is part of your calling. Pero bakit minsan napapabayaan? Kasi iniisip natin, ginagawa ko naman ito para sa kanila. Nagpapakapagod ako para sa future nila. Soon, babawi din ako. Pero ang tanong, habang busy ka sa soon, kumusta sila ngayon? Kumusta ang asawa mo emotionally? Kumusta ang anak mo spiritually? Kumusta ang atmosphere ng bahay mo? Hindi napapalitan ng provision ang presence. Hindi napapalitan ng success ang connection. Pwede kang maging successful sa labas, pero lonely ang pamilya mo. Pwede kang maging respected sa trabaho, pero ang masaklap dito, hindi ka kilala ng anak mo. Pwede kang maging inspirasyon sa social media, pero tahimik ang komunikasyon sa bahay mo. Ang masakit kapag may problema, saka lang tayo nagigising. Strong family is strong foundation. Kung maayos ang tahanan, mas malinaw ang pag-isip mo. Mas payapa ang puso mo, mas totoo ang ministry mo. Hindi perfection ang kailangan. Presence, hindi grand gestures, consistency. Minsan, ang ministry sa pamilya ay simple lang. Makinig ng hindi nagmamadali. Mag-pray ng magkasama. Mag-sorry na walang pride. Magbigay ng oras ng walang distraction. Family ministry is daily. Hindi to event, hindi to project. It's lifestyle. At tandaan mo, the applause will fade. Ang titles, magbabago. Ang position, pwedeng mawala. Pero ang pamilya mo, sila ang unang binigay sa'yo ng Diyos. At sila rin ang una mong dapat alagaan. Kung may kailangan kang ayusin ngayon, simulan mo sa bahay. Huwag mo nang hintayin na may masira bago mag-repair. Huwag mo nang hintayin na may lumayo bago mag-reach out. Huwag mo nang hintayin na may magreklamo bago magbago. Family is first ministry. At kapag maayos ang unang ministry mo, mas magiging totoo ang lahat ng mga susunod. Let's pray. Lord, ibalik mo ang focus namin sa pamilya. Sa dami ng responsibilidad, paalalahanan mo kami na may mas mahalaga kaysa sa platform. Turuan mo kami maging present, maging patient, maging intentional. Ayusin mo ang komunikasyon. Ayusin mo po ang mga sugat na hindi namin napag-uusapan. Tulungan mo po kaming alagaan na ang unang ministry na ibinigay mo sa akin, ang aking pamilya. Amen. If this spoke to your heart, send this to your family tonight and follow Sherry's talks. We build strong homes first.